Narito ang mga balitang tapat at may pakpak. Substandard projects nagdulot ng malawakang pinsala sa Cebu. Maramag isinagawa ang Night Bazaar bilang paghahanda sa Pasko. Ilang mga estudyante sa Nigeria na iligtas na. Alex Ayala pasok sa susunod na round ng ASB Classic. Magandang umaga, Pilipinas! Maupyaw Maramag Bukidnon. Ako si Paulo Kimpang, naghahatid ng mga balitang tapat at may pakpak. Kasabay ng baha ay isang malaking trahedya. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Aya Manon. Isang trahedyang maaari na iwasan. Iyan ang tanong matapos manalasa ang bagyong Talmegi sa gitnang Pilipinas. Ayon sa lokal na pamahalaan, 114 ang patay at 127 ang nawawala. Pinakamataas ang bilang sa Cebu na halos lumubog matapos umabot sa 7 pulgada ang ulang dala ng bagyo sa loob lamang ng isang araw. Gumuho rin ang ilang flood control projects na sinasabing substandard at inuugong dahil sa korupsyon. Ngunit, ramdam ba ng mga tao na pwede sanang naiwasan ang sakuna? Dili na kumapil kay wala man nila gitarong ang flood control project mo tong naingato ang lugar. Ayon kay Governor Pambari 4, pinakamatinding flash flood ito sa kasaysayan ng Cebu at iginiit niyang may 26 na bilyong pisong pondo pero lubog pa rin ang lalawigan. Para sa balitang tapat at kaaya-aya, ako si Aya Manon. Balik sa'yo, Sar. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busila. Dito lamang sa Bazaar. Tama. Lindsay Mambabaw, ibalita mo. It's holiday spirit. Yan ang sigaw ng mga mamamayan sa lungsod ng Maramag dahil bukas na nga ang kapaskuhang selebrasyon sa pamamagitan ng isang makulay na community event. Noong ika-6 ng Nobyembre, opisyal nang nagliwanag ang Maramag sa pamamagitan ng isang nakabibighaning night bazaar sa Maramag Central Plaza. Tampok ang mga natatanging lokal na produkto, mga food stalls at iba't ibang holiday treats na nagbibigay sa mga Maramagnong ng masidlang lugar para mamili, kumain at magdiwang. Para sa balitang tumpak at may pakpak, ko si Lindsay Mambabaw ng Babalita. Susunod, ilang mga estudyante sa Nigeria na iligtas na. Alex Ayala pasok sa susunod na round ng ASB Classic. Opsya, cyberbullying na yan ha. Bawal na bawal yan dito sa Alapaap. Ayon sa ating World Health Organization, mayroong higit na 40% na matatanda ang nakakaranas ng cyberbullying, habang 60% naman ang nabilang para sa ating mga kabataan. Narito ang mga dapat gawin kapag nakakaranas tayo ng cyberbullying. Una, huwag manahimik, i-report agad ang pambubuli. Pangalawa, lumapit sa pinagkakatiwalaang tao. Pangatlo, protektahan ang sarili, huwag gumante. At mga kaibigan, narito ang inyong tandaan. Piliing maging mabuti at huwag makapit. Nagbabalik ang Alapaap. Ang magandang balita mula sa Nigeria. 100 batang biktima ng kidnapping ligtas na. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Jomela Satonero. Sir, kumpirmado na ng United Nations at lokal na media na mga estudyanteng dinukot mula sa St. Mary's School sa Nigeria noong Nobyembre ay naibalik na sa kustodiya ng pamahalaan. Gayunman, higit 160 estudyante at staff ang hindi pa rin natatagpuan. Noong dinukot ang 315 tao, may 50 agad na nakatakas. Hindi pa malinaw kung paano napalaya ang naturang 100 kung sa negosasyon o operasyong militar. Ayon sa Diocese of Contagora, kung totoo man, malaking ginhawa ito sa mga nagdadasal para sa kanilang pagbabalik. Ngunit wala pa raw silang opisyal na abiso mula sa pamahalaan. Para sa balitang tapat at may pakpak, nagbabalita Ella Sotonero. Pilipinas, nagpakitang gilas sa ASB Classic Tournament. Sa sabak sa bakbakan, narito si Paula Pacana. Sigawan, palakpakan at matinding laban. Isang matinding comeback ang ipinakita ni Alex Ayala matapos talunin si Donna Vekic ng Russia.
Umiskor si Iyala ng 4-6, 6-4, 6-4 para makapasok sa susunod na round ng ASB Classic sa New Zealand. Susunod niyang makakalaban si Petra Marcinko habang sariwa rin ang panalo niya sa doubles kasama si Eva Hovig. Ito ang patunay na patuloy-tuloy ang momentum ng Filipina Tennis Ace. Sa bawat puntos at bawat panalo, mayroong kwento. Paula Pacana, naglalagablab para sa Alapaap. At iyan lamang ang mga balitang tapat at may pakpak. Para sa ibang updates, bisitahin lamang ang aming Facebook page. Muli, ako si Polo Kimpang mula sa Alapaap. Binabati namin kayo ng manigong bagong taon.